Gusto kong iwanan niya ako. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Katrina Gonzalez na kasing kinis ng kanyang mamahaling lipstick. Nakaupo siya sa tapat ni Althea, ang kanyang mga kuko na perpektong manicure ay nakatukod sa ibabaw ng mesa. Sa gitna nila, isang sobrang kulay kape ang nakalatag na parang isang pangako. Gusto kong siya ang makipaghiwalay. Gusto kong masaktan siya. At gusto kong ikaw ang gumawa niyon para sa akin. Hindi man nang kumurap si Thea. Sanay na siya sa mga ganitong usapan. Ang bawat kliyente ay isang folder ng kaso, isang problema na kailangan ng solusyon, at siya ang solusyon. Ang bayad, sabi ni Thea, ang kanyang boses ay kalmado at walang emosyon, ay nakasaad sa kontrata. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Katrina. Alam ko, malaking halaga para sirain ang isang relasyon. Pero sa tingin ko, para sa isang babae na katulad mo, sanay ka ng manira ng gamit ng iba. Hindi pinansin ni Thea ang insulto. Tumingin siya sa labas ng bintana ng coffee shop. Pinapanood ang mga taong naglalakad sa ilalim ng init ng araw. Bawat isa ay may sariling kwento, sariling sikreto. Ang trabaho niya ay pasukin ang mga kwentong iyon at guluhin ang mga ito. Ang target ay si Rafael De Leon. Pagpapatuloy ni Katrina, iniabot ang isang litrato. Ito ang lahat ng impormasyon na kailangan mo tungkol sa kanya. Kinuha ni Thea ang litrato. Sa larawan, isang lalaking may mainit na ngiti at mabait na mga mata ang nakatingin pabalik sa kanya. Hindi siya mukhang manloloko. Hindi siya mukhang masamang tao. Sa katunayan, mukha siyang tipo ng lalaki na ipagdarasal mong makilala mo balang araw. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Thea. Isang kirot na matagal na niyang sinanay na balewalain. Okay, sabi niya. Ibinabalik ang tingin kay Katrina. Tinatanggap ko ang trabaho. Pag-uwi sa kanyang maliit at malinis na apartment, binuksan ni Thea ang kanyang laptop. Ang pangalang Rafael De Leon ay lumitaw sa screen, kasama ang kanyang mga social media accounts. Mga litrato ng mga building na dinedesign niya bilang isang arkitekto. Mga litrato kasama ang kanyang pamilya. Mga litrato kasama si Katrina, kung saan palagi siyang nakangiti ng totoo. Napahinto si Thea. May kung anong hindi tama. Bigla, ang amoy ng puting bulaklak ay pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala, isang puting bestida, isang simbahan, isang pangakong napako. Mabilis niyang ipinilig ang kanyang ulo, itinaboy ang multo ng nakaraan. Trabaho lang ito. Isang pangalan sa isang kontrata, isang mukha sa isang litrato. Hindi siya dapat makaramdam ng kahit ano. Kinabukasan, dala ang isang maleta. Tumayo si Thea sa harap ng pinto ng isang condo unit. Ito ay bahagi ng plano. Ibinigay ni Katrina ang unit na ito sa kanya, na eksaktong nasa tapat ng unit ni Rafael. Ang susi ay malamig sa kanyang palad. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang kanyang sarili. Isinusuot ang kanyang maskara ng isang palakaibigang bagong kapitbahay. Ngunit bago pa man niya maipasok ang susi sa seradura, bumukas ang pinto sa tapat. Isang malamyos na tunog ng gitara ang lumabas mula sa loob, kasunod ng isang maligayang tawa. At pagkatapos, lumabas ang lalaki, si Rafael De Leon. Mas gwapo siya sa personal. Ang kanyang nangiti ay mas nakakahawa. Suot niya ay isang simpleng t-shirt at shorts, pero mayroon sa kanyang tindig na nagpapakita ng kabaitan at kumpiyansa. Nagtama ang kanilang mga mata. Tumigil ang mundo ni Thea. Sa isang iglap, hindi na siya si Althea Reyes, ang professional na breakup expert. Sa isang iglap, siya ay isang babae lamang na nakatitig sa lalaking hindi. Para kay Rafael De Leon, ang kanyang condo unit ay ang kanyang santuwaryo. Dito siya nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw ng pagharap sa mga blueprint at kliyente. Ang katahimikan ay ang kanyang paboritong musika. Kaya naman nang may narinig siyang kalabog mula sa katapat na unit na matagal nang walang nakatira, bahagya siyang nagtaka.
Ilang sandali pa, habang nagdidilig siya ng kanyang mga halaman sa maliit na beranda, natanaw niya ito. Isang babae. Nahihirapan itong buhati ng isang malaking kahon. Napakunot ang noo ni Rafa. Mukhang may bago na siyang kapitbahay. May kakaiba sa paraan ng pagkilos nito. Bawat galaw ay tila may bigat, hindi lang dahil sa daladala niya. May lungkot sa kanyang mga mata na abot hanggang sa kinatatayuan ni Rafa. Ngunit kasabay niyon, mayroon ding determinasyon. Isang klase ng ganda na hindi mo basta-basta makikita. Bumalik siya sa loob. Ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Pero hindi maalis sa isip niya ang imahe ng babae. Makalipas ang isang oras, nang palabas na siya para bumili ng kape, narinig niya ang isang malakas na bagsak sa hallway, sinundan ng isang mahinang mura. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang babae kanina. Nakaupo ito sa sahig. Napapaligiran ng mga nagkalat na laman ng isang paper bag, mga mansanas, isang karton ng gatas, at isang supot ng pandesal. "Miss, okay ka lang?" tanong ni Rafa. Agad na lumapit para tumulong. Nag-angat ng tingin ang babae. At sa malapitan, mas nakita ni Rafa ang gandang kaninay na tanaw lang niya mula sa malayo. Napalunok siya. "Okay lang," sabi nito. Ang boses ay mahinahon, pero may bakas ng inis sa sarili. "Medyo naging clumsy lang ako. Hayaan mo nang tulungan kita." Alok ni Rafa. At nagsimula na siyang pulutin ng mga mansanas. "Salamat." Tahimik nilang inilagay ang lahat. Pabalik sa supot. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. "Ako nga pala si Rafa," sabi niya. Inilahad ang kanyang kamay nang makatayo na sila. "Dito lang ako sa tapat." "Althea," sagot nito. Tinanggap ang kanyang kamay. Ang palad nito ay mas maliit kaysa sa kanya, pero ang pagkakahawak ay matatag. "Ako na ang bago mong kapitbahay." "Welcome sa floor natin," nakangiting sabi ni Rafa. "Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling kumatok." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Thea. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, pero sapat na para bahagyang gumaan ang pakiramdam sa dibdib ni Rafa. "Salamat ulit, Rafa." Pumasok na si Thea sa kanyang unit at naiwan si Rafa sa hallway na nakatayo. Hawak pa rin ang isang mansanas na hindi na isama sa supot. Pagbalik niya sa loob ng kanyang unit, tumunog ang kanyang cellphone. Si Katrina. "Hi love, kamusta araw mo?" Masiglang bati nito mula sa kabilang linya. "Okay naman, may bago na pala tayong kapitbahay." Kwento ni Rafa habang inilalagay ang mansana sa fruit basket. "Oh, talaga? Babae o lalaki?" "Babae. Mukhang mabait naman." Okay. Huwag mo masyadong papansinin ha. Baka kung ano pa." Sabi ni Katrina. May halong pagbibiro sa boses, pero naramdaman ni Rafa ang pamilyar na tono ng selos. Hindi na lang sumagot si Rafa. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa kanyang drafting table, hindi ang mga linya ng gusali ang nasa isip niya, kundi ang mga mata ni Althea. May misteryo doon, isang kwento na gusto niyang malaman. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng almusal, may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, walang tao. Ngunit sa sahig, may isang paper bag. Sa loob, may isang lalagyan ng pagkain na medyo mainit-init pa. Nang buksan niya ito, umamoy ang pamilyar na sarap ng adobong manok. May isang maliit na sticky note na nakadikit sa takip. Nakasulat sa isang napakagandang sulat kamay. "Salamat sa tulong mo, Thea." Ang adobong ibinigay ni Thea ay hindi lang pagkain. Ito ay isang paunang galaw, isang paraan para buksan ang pinto. At ngayon, oras na para sa susunod na hakbang sa plano. Ang tawag niya dito ay ang damsel in distress scenario. Isang klasikong taktika, pero laging epektibo. Kinahapunan, dinala niya ang kanyang sasakyan sa isang sulok ng parking lot ng kondo.
Isang lugar na tiyak na madadaanan ni Rafa pag-uwi nito. Binuksan niya ang hood ng kotse at gamit ang isang maliit na tool, bahagya niyang niluwagan ang koneksyon sa baterya. Sapat lang para hindi ito umandar, pero madali lang ayusin. Isang simpleng bitag. Umupo siya sa driver's seat, naghintay, at pinraktis ang kanyang ekspresyon ng pagkabigo. Ilang minuto pa, natanaw na niya ang sasakyan ni Rafa na papasok sa parking lot. Huminga siya ng malalim. Oras na. Sinubukan niyang i-start ang kotse. Isang mahinang tunog lang ang narinig, tapos wala na. Inulit niya, mas may diin sa pagkukunwari. Sakto, dumaan si Rafa. "Thea?" Tawag nito, bumaba mula sa kanyang sasakyan. "May problema ba?" Pinilit niyang magmukhang problemado. "Hi Rafa, ayaw mag-start eh. Hindi ko alam kung ano ang nangyari." Lumapit si Rafa. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala. "Patingin nga." Binuksan ni Thea ang hood at yumuko si Rafa para tingnan ang makina. Habang pinapanood niya ang lalaki na seryosong sinusuri ang kanyang kotse, isang hindi inaasahang pakiramdam ang gumapang sa kanya. Pagkakasala. Ang kabaitan ni Rafa ay hindi peke. Totoo ito. At ginagamit niya yon laban sa kanya. Biglang nagsimulang umambon. "Mukhang uulan pa," sabi ni Rafa. Hindi inaalis ang tingin sa makina. Heto. Maluwag lang pala ang battery terminal." Kumuha siya ng panyo mula sa kanyang bulsa at hinigpitan ito gamit ang kanyang mga kamay. "Subukan mo ulit i-start." Sumunod si Thea. Sa isang pihit ng susi, umandar ang makina. Ang tunog nito ay parang isang dagundong ng kanyang pagkukunwari. "Ayun," nakangiting sabi ni Rafa. Pero basang-basa na siya ng ambon na ngayon ay unti-unti nang lumalakas. "Naku, nabasa ka patuloy," sabi ni Thea. "Salamat talaga Rafa. Pumasok muna tayo sa kotse." Sumisilong. Pumasok si Rafa sa passenger seat, pinapagpag ang kanyang basang buhok. Ang loob ng kotse ay biglang naging masikip. Amoy na amoy niya ang banayad na pabango ni Rafa. Isang amoy na malinis at sariwa. "Wala yon," sabi ni Rafa. Mabuti na lang at simpleng problema lang. Naupo sila roon ng tahimik. Pinapanood ang pagpatak ng ulan sa windshield. "Pasensya na sa abala," sabi ni Thea. "Hindi yon abala," sagot ni Rafa. Lumingon sa kanya. "Masaya akong makatulong. Bihira na lang makakilala ng mga taong palakaibigan at mapagkakatiwalaan sa panahon ngayon." Ang salitang mapagkakatiwalaan ay tumusok sa puso ni Thea na parang isang kutsilyo. Napaiwas siya ng tingin. Itinutok ang kanyang mga mata sa ulan. "Ano nga palang trabaho mo, Thea?" Tanong ni Rafa, sinusubukang pag-aani ng usapan. Naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib sa tuwing kailangan niyang magsinungaling. "Isa akong freelance graphic designer. Isang kasinungalingang madaling paniwalaan." "Wow, magaling," sabi ni Rafa na may tunay na paghanga sa kanyang boses. "Ako naman arkitekto. Pareho pala tayong nagde-design. Ang pinagkaiba lang, ako nagtatayo. Ikaw?" Nagpapaganda. Mabilis na dugtong ni Thea, kahit na ang nasa isip niya ay ang salitang naninira. Ngumiti si Rafa. Isang nangiti na nagpainit sa malamig na loob ng sasakyan. "Oo, nagpapaganda." Tumila na ang ulan. Ang katahimikan ay bumalik, pero ngayon ay mas mabigat na ito para kay Thea. Bawat segundo na kasama niya si Rafa ay parang isang butil ng buhangin na dumadagan sa kanyang konsensya. "Sige Thea, mauna na ako," sabi ni Rafa, binuksan ang pinto. "Mag-ingat ka sa pag-drive." "Salamat ulit Rafa. Utang ko sa'yo to." Nang makaalis na si Rafa, naiwan si Thea sa kanyang kotse. Hindi niya ito pinaandar. Nakaupo lang siya roon
nakatitig sa kawala. Ang plano ay gumagana ng perpekto, pero bakit pakiramdam niya siya ang unti-unting nasisira? Tumunog ang kanyang cellphone. Pangalan ni Katrina ang lumabas sa screen. Sinagot niya ito. Walang hello o kamusta. Ang boses ni Katrina sa kabilang linya ay malamig at matalim. Nabalitaan kong nag-date kayo sa parking lot. Bakit parang nag-e-enjoy ka pa yata? Ang boses ni Katrina sa telepono ay parang lason na tumulo sa tainga ni Thea. Nag-iiwan ng lamig. Bakit parang nag-e-enjoy ka pa yata? Pinatay ni Thea ang tawag. Napasandal siya sa manibela ng kanyang kotse. Tama si Katrina. Sa isang saglit, sa gitna ng ulan at sa loob ng masikip na sasakyan, nakalimutan ni Thea na ito ay trabaho. Naramdaman niya ang isang bagay na pilit na niyang ibinabaon. Isang koneksyon. Hindi ito pwedeng mangyari. Ang takot na naramdaman niya ay mas matindi kaysa sa pagkakasala. Kinabukasan, dala ng bagong determinasyon na tapusin na ang lahat, nag-text siya kay Rafa. Hi Rafa, pwede ba kitang ilibre ng kape? Bilang pasasalamat sa pagayos ng kotse ko. Ang reply ni Rafa ay halos sagaran. Sure Thea, it would be nice. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop na malapit sa kanilang kondo. Ang lugar ay tahimik at ang amoy ng bagong timplang kape ay nakapagpapakalma sana kung hindi lang dahil sa tensyon sa loob ni Thea. Salamat dito Thea, pero hindi mo naman kailangang gawin to, sabi ni Rafa. Ang kanyang ngiti ay kasing init ng kapeng hawak niya. Gusto ko, simpleng sagot ni Thea. Pilit nang ngumingiti pabalik. Naging magaan ang kanilang usapan. Nagkwento si Rafa tungkol sa isang building na kanyang idinisenyo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nakikinig lang si Thea. Tumatango. Nagtatanong sa mga tamang pagkakataon. Napakadali niyang kausap. Masyadong madali. Alam mo, ang gaan mong kausap, sabi ni Rafa, na para bang nabasa ang kanyang isip. Para bang matagal na kitang kilala. Napatigil si Thea. Ang mga salitang yon ay parang isang pamilyar na kanta mula sa isang sirang plaka. May dumi ka sa buhok, mahinang sabi ni Rafa. Bago pa man makakilos si Thea, marahan nang inabot ni Rafa ang kanyang kamay. Sa isang napakabagal na galaw, maingat niyang inalis ang isang maliit na dahon na sumabit sa isang hibla ng kanyang buhok, malapit sa kanyang mukha. Ang kanyang paghipo ay magaan, magalang. Ngunit para kay Thea, ang pakiramdam ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang kaluluwa. Biglang nagbago ang lahat sa paligid niya. Ang amoy ng kape ay napalitan ng amoy ng mga puting rosas. Ang mahinang musika ng coffee shop ay naging tunog ng kampana ng simbahan. Nasa ibang lugar na siya. Isang bridal shop. Nakatayo sa harap ng salamin. Suot ang isang puting bestida na pinangarap niya mula pagkabata. Flashback. May dumi ka sa buhok, sabi ni Marco, ang kanyang mapapangasawa. Inalis nito ang isang sinulid mula sa kanyang buhok, ang parehong magaan na hipo. Ngumiti ito sa kanya mula sa reflection sa salamin. Tumawa siya. Perfect dapat ang lahat para sa araw natin. Ikaw lang ang kailangan para maging perfect ang lahat, sagot ni Marco. Hinalikan siya sa pisngi. Babalik lang ako. May kukunin lang sa kotse. Pinanood niya itong umalis. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig niya ang isang pamilyar na halakhak mula sa labas. Ang tawa ni Marco at ang tawa ng kanyang best friend, si Lisa. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. At doon, sa parking lot, nakita niya sila. Nakita niya ang paraan ng paghawak ni Marco sa kamay ni Lisa. Nakita niya ang singsing, ang engagement ring. Thea? Thea, ayos ka lang? Ang boses ni Rafa ang humila sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Nakatingin ito sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala.
Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Thea. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Mabilis siyang tumayo. Hindi na lumingon pa. Thea, teka. Hindi niya pinansin ang tawag ni Rafa. Naglakad siya papalabas ng coffee shop. Bawat hakbang ay mabigat. Ang hangin sa labas ay malamig, pero hindi nito kayang palamigin ang apoy ng galit at sakit na muling nag-aalab sa kanyang puso. Lahat sila pare-pareho. Lahat sila manloloko. Kailangang matapos na ang trabahong ito. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya na tama siya, na ang pag-ibig ay isang laro at siya ang laging mananalo. Pagdating niya sa kanyang unit, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Hinahabol ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Umaasang si Katrina yon. Pero isang hindi pamilyar na numero ang nasa screen. Isang text message. Binuksan niya ito. 5 salita lang ang nakasulat. 5 salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Alam ko kung sino ka talaga. Naiwan si Rafael na nakaupo mag-isa sa coffee shop. Ang kapeng in-order ni Thea ay hindi man lang nabawasan. Nakatitig siya sa pinto kung saan ito biglang nawala. Ang isip niya ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Ano ang nangyari? Isang sandali. Nag-uusap sila ng masaya. Sa susunod na sandali, para na itong nakakita ng multo. Ang takot sa mga mata ni Thea ay totoo. At nasaktan si Rafa na makita yon. Sir, may problema po ba? Tanong ng waiter. Napansin ang kanyang pagkatulala. Wala. Okay lang. Mabilis na sagot ni Rafa. Nag-iwan ng bayad sa mesa at dali-daling umalis. Pag-uwi niya, sinubukan niyang kumatok sa pinto ni Thea. Walang sumasagot. Tinext niya ito. Thea, okay ka lang ba? Nag-aalala ako. Walang reply. Kinabukasan, sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Ang katahimikan mula sa kabilang pinto ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Pinuntahan niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Jake, sa isang bar para humingi ng payo. Pre, baka naman may boyfriend na yon? Sabi ni Jake habang umiinom ng beer. O baka naman may tinatakbuhan. Mag-ingat ka. Kakakilala mo pa lang sa kanya. Iba ang pakiramdam ko, Jake. Giit ni Rafa. Hindi siya masamang tao. Ramdam ko. May pinagdadaanan lang siya. Lahat tayo may pinagdadaanan. Pero hindi lahat. Bigla na lang nang iiwan sa coffee shop. Isang malaking red flag yon, pare. Alam ni Rafa na may punto si Jake. Ito ang lohikal na pag-iisip. Pero ang puso niya, isang bagay na bihira niyang pakinggan pagdating sa mga ganitong bagay, ay may ibang sinasabi. Sinasabi nitong kailangan ni Thea ng isang kaibigan. Sa sumunod na 2 araw, sinadya ni Rafa na iwasan muna ang pinto ni Thea. Binigyan niya ito ng espasyo, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili na sumilip sa peephole sa tuwing may maririnig siyang kaluskos sa labas, umaasang makita ito. Isang hapon, habang pauwi siya, napadaan siya sa isang maliit na flower shop. Nakita niya ang isang hilera ng maliliit na paso ng puting orchids. Simple, maganda. Katulad ni Thea. Hindi na siya nag-isip pa. Bumili siya ng isa. Pagdating sa kondo, dahan-dahan niyang inilapag ang maliit na paso sa harap ng pinto ng unit ni Thea. Kumuha siya ng isang piraso ng papel mula sa kanyang wallet at nagsulat. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong sasabihin, kaya isinulat na lang niya ang kung ano ang totoo. Sana mapangiti ka nito. Iniwan niya ito roon at mabilis na pumasok sa kanyang unit. Pakiramdam niya ay isa siyang teenager na nag-iiwan ng liham para sa kanyang crush. Napangiti siya sa sarili. Matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganito. Kahit kay Katrina. Mula sa kanyang peephole, pinanood niya ang pinto sa tapat. Ilang minuto ang lumipas. Pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang pinto.
Lumabas si Thea. Nakasuot ito ng simpleng pambahay na damit. Ang buhok niya ay magulo. Mukha siyang pagod. Ngunit nang makita niya ang bulaklak, nakita ni Rafa ang isang bahagyang pagbabago sa kanyang mukha. Isang kislap ng sorpresa. Maingat niyang pinulot ang paso, binasa ang maliit na note, at sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw nakita ni Rafa ang isang tunay na emosyon sa mukha ni Thea. Hindi takot, hindi lungkot, kundi isang bagay na mas malambot. Nakahinga ng maluwag si Rafa. Nagpasya siyang buksan ang pinto para sabihing, "You're welcome." Gusto niyang makita kung nanggingiti na ba ito. Ngunit pagpihit niya ng doorknob, bumukas din ang pinto ni Thea. Mukhang lalabas ito para magpasalamat. Nagtama muli ang kanilang mga mata sa hallway. Isang ngiti ang nagsimulang mabuo sa labi ni Rafa, ngunit bigla itong naglaho. Sa dulo ng hallway, papalabas mula sa elevator, nakatayo si Katrina. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanila, matalim na parang dalawang patalim. Hindi ito nakangiti. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng galit na pilit tinatago. Ang hangin sa hallway ay biglang bumigat. Ang nangiti na sanay para kay Rafa ay nagyelo sa mga labi ni Thea nang makita niya si Katrina. Sa kabilang banda, ang mukha ni Rafa ay nagpakita ng pagkagulat. "Love, andito ka lang pala," bati ni Katrina. Ang kanyang boses ay matamis na parang pulot, ngunit ang tamis nito ay may halong lason. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay may kasamang diin. "Oh, at sino itong kasama mo?" Bago pa man makasagot si Rafa, inunahan na siya ni Thea. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. "Ako si Althea, kapitbahay nila," sabi niya. Inilahad ang kamay kay Katrina na para bang nga ngayon lang sila nagkita. Tinanggap ni Katrina ang kamay niya. Ang pagkakahawak ay mahigpit at malamig. Katrina, girlfriend niya. Idiniin niya ang salitang girlfriend. "Ang ganda naman ng bulaklak na yan. Galing ba kay Rafa?" "Ah, oo," sagot ni Rafa. Medyo naguguluhan sa tensyon. "Welcome gift ko lang sa kanya, bilang bagong kapitbahay." "How sweet," sabi ni Katrina. Pero ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Binitawan niya ang kamay ni Thea. "Sakto pala ang pagdating ko. May dinner tayo kasama si Mommy mamaya. Bakit hindi mo isama si Althea? Para naman magkakilala na tayong lahat." Natigilan si Thea. Ito ay isang bitag, isang pagsubok, isang laro ng kapangyarihan na gustong laruin ni Katrina sa harap niya. Ang pagtanggi ay magmumukhang kahina-hinala. Ang pagpayag ay isang pagpasok sa lungga ng leon. "Naku, nakakahiya naman," pagtanggi ni Thea. Sinusubukang maging magalang. "Ano ka ba? Aayusin ko yan kay Mommy," giit ni Katrina, sabay akbay kay Rafa. "Mas marami, mas masaya, di ba, love?" Walang nagawa si Rafa kundi sumang-ayon. "Oo naman. Sige na, Thea, para makilala mo na rin ang mommy ko." Walang takas. "Sige." Pilit nang ngumiti si Thea. "Magbibihis lang ako." Ang dinner ay ginanap sa isang mamahaling restaurant. Ang ina ni Rafa, si Doña Esmeralda de Leon, ay isang babaeng may tindig ng isang reyna. Bawat alahas sa kanyang katawan, bawat hibla ng kanyang buhok, lahat ay nagsisigaw ng kapangyarihan at kayamanan. "So ikaw pala si Althea," sabi ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay sinusuri si Thea mula ulo hanggang paa. Ang kanyang ngiti ay manipis at hindi abot sa kanyang mga mata. "Isang graphic designer," sabi ni Katrina. "Opo, ma'am," sagot ni Thea. Pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. Ang buong hapunan ay isang pagsubok. Si Katrina ay patuloy na nagpapakita ng pagmamahal kay Rafa. Subuan ang pagkain, punasan ang gilid ng labi. Lahat ay ginawa para ipamukha kay Thea ang kanyang lugar. Si Rafa naman ay halatang hindi komportable pero hindi nagsasalita.
Ngunit ang pinakamatindi ay si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga tanong ay parang mga patibong. Saan ka ba galing na pamilya, iha? May nobyo ka ba? Bakit ka napadpad sa kondo na tinitirhan ng anak ko? Bawat sagot ni Thea ay maingat at pinag-isipan. Ngunit pakiramdam niya, kahit anong sabihin niya, nakikita ng matanda ang nasa likod ng kanyang mga salita. Sa gitna ng kanilang pagkain, nagsalaysay si Doña Esmeralda. Alam niyo, sa hardin ko, maingat ako sa mga halaman, lalo na sa mga ahas. Minsan, ang mga ahas, nagbabalat kayo. Nagkukunwaring bulaklak para makalapit sa pinakapremyadong halaman. At kapag nakalapit na, doon sila nanunuklaw. Habang nagsasalita, ang mga mata ni Doña Esmeralda ay nakatitig ng diretso kay Thea. Naramdaman ni Thea ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi ito isang simpleng kwento. Ito ay isang babala. Nang matapos ang hapunan at nagpaalam na si Thea para umuwi, sinundan siya ni Doña Esmeralda papunta sa comfort room. Nang sila na lang dalawa, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ng matanda. Hinawakan nito ang braso ni Thea. Ang pagkakahawak ay mahigpit. Hindi ko alam kung ano ang binabalak mo, iha. Bulong ni Doña Esmeralda, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Pero kung ano man yan, itigil mo na. Wala po akong binabalak, mahinang sagot ni Thea. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa bibig ni Doña Esmeralda. Binitawan niya ang braso ni Thea, pero ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig dito. Mag-ingat ka, iha. Alam ko ang mga larong katulad nito. At sa mga laro ko, ako ang laging nananalo. Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Thea. Alam ko ang mga larong katulad nito. At sa mga laro ko, ako ang laging nananalo. Naglakad siya pabalik sa kanyang unit. Ang kanyang puso ay bumubulong ng babala. Ang laro na ito ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Hindi lang ito tungkol sa paghihiwalay ni Rafa at Katrina. May mas malaki pang naglalaro. Kailangan niyang malaman. Ngayon, gamit ang kanyang mga kasanayan na kadalasan ay ginagamit niya para mangolekta ng impormasyon tungkol sa mga target. Ngayon ay ginamit niya para sa ibang dahilan, para protektahan ang kanyang sarili. At, sa hindi inaasahang paraan, si Rafa. Kinabukasan, sinimulan ni Thea ang kanyang investigasyon. Hindi si Rafa ang target, si Katrina. Sinundan niya ito sa buong araw ginagamit ang kanyang maskara ng pagiging invisible. Nakita niya si Katrina na nakipagkita sa iba't ibang tao. Karamihan ay mga kaibigan. Ngunit bago matapos ang araw, may isang hindi inaasahang tagpuan. Nakapark si Thea sa medyo madilim na bahagi ng parking area ng isang mataas na building. Nakatingin sa sasakyan ni Katrina. Maya-maya, dumating ang isa pang sasakyan. Isang mamahaling itim na sedan. Pagbaba ng driver, napanganga si Thea. Si Doña Esmeralda de Leon. Nag-init ang ulo ni Thea. Hindi lang ito tungkol sa isang ina na ayaw sa kasintahan ng kanyang anak. May mas malalim pa rito. Nagkunwari siyang nag-aayos ng gulong ng kanyang kotse habang patago niyang inilabas ang kanyang miniature audio recorder at inilagay sa ilalim ng sasakyan ni Katrina, sapat lang para marinig ang usapan. Nagsimula ang kanilang pag-uusap. Kumusta, Katrina? May progreso na ba ang plano mo? Boses ni Doña Esmeralda. Opo, tita, sagot ni Katrina. Ang kanyang boses ay tila may halong takot at pagpupumilit. Unti-unti ko nang nakukuha ang tiwala ni Thea. Mukhang nagiging effective naman ang pambubuking ko kay Rafa. Mabuti? Siguraduhin mong hindi ka magkakamali. Kailangan nating ipakita kay Rafael na hindi siya sapat para sa kanya, na mas maganda ang kapalaran niya kasama ang iba. Natigilan si Thea. Iba ang usapan. Iba ang plano. Pero tita, di ba ang usapan natin, pagkatapos nitong lahat, kami pa rin ni Rafa? Tanong ni Katrina,
Ang kanyang boses ay nagpapakita ng kaunting pag-aalala. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Doña Esmeralda. Katrina, hindi mo ba naiintindihan? Ginagamit lang kita. Ang plano ay para sirain ka kay Rafael, hindi para ipagsama kayo. Sa tingin mo, papayagan kitang maging asawa ng anak ko? Isang pamilyar na tunog ang kumawala sa bibig ni Katrina, isang mahinang hikbi. Kung sa tingin mo ay makukuha mo ang anak ko sa pamamagitan ng paggawa ng mga kalokohan, nagkakamali ka. Pero dahil sumunod ka sa akin, hindi ko naman hahayaang mawalan ka nang wala man lang kapalit. Dinig ni Thea ang tunog ng sobrang inaabot. Ito ang pera na pinag-usapan natin. Kalimutan mo na si Rafael, hindi kanya deserve. At hindi mo rin deserve ang pamilya de Leon. Umalis si Doña Esmeralda. Naiwan si Katrina na umiiyak sa loob ng kanyang sasakyan. Naiwan si Thea sa kanyang kotse na kayuko. Hinahabol ang kanyang hininga. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang trabaho ay isang kasinungalingan. Siya ay ginamit. Ginagamit lang siya. Hindi siya ang manggugulo. Siya ang ginulo. Ang tunay na laro ay hindi tungkol sa pag-ibig, kundi sa kapangyarihan. Napasandal siya sa kanyang upuan, nanginginig ang buong katawan. Doña Esmeralda, siya ang mastermind, siya ang tunay na kalaban. Paano niya sasabihin ito kay Rafa? Paano niya ipapaliwanag ang lahat ng kasinungalingan, lalo na ngayon na naramdaman niya ang tunay na damdamin para rito? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag, galing kay Rafa. Sa pagitan ng galit at sakit na naramdaman niya, kinuha niya ang tawag. Ang paglalakbay pabalik sa kondo ay puno ng nakakabinging katahimikan. Hindi nagsasalita si Thea, hindi nagsasalita si Rafa. Ang boses ni Doña Esmeralda sa telepono ay sapat na para sabihing may malaking problema. Pagdating nila sa unit ni Rafa, bukas na ang pinto. Nakatayo doon si Doña Esmeralda. Ang kanyang muka ay seryoso. At sa tabi niya ay si Katrina, nakayuko, umiiyak. Rafael, salamat at dumating ka, sabi ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay matigas. Kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa babaeng ito. Ang kanyang kamay ay nakaturo kay Thea. Biglang nanlambot ang tuhod ni Thea. Hindi niya kayang gawin ito. Ma'am, ano ba to? Tanong ni Rafa. Napansin ang tensyon. Ito anak, sabi ni Doña Esmeralda. Ipinatong ang isang file sa coffee table. Ang mga ebidensya na magpapatunay na ang babaeng ito ay isang gold digger at professional scammer. Ang pangalan niya ay Althea Reyes at ang trabaho niya ay sirain ang mga relasyon ng iba para sa pera. Ibinato niya ang isang litrato ni Thea, nakasuot ng iba't ibang disguise kasama ang iba't ibang lalaki. Lahat ay mga lumang kaso niya. Ginupit, idinikit. Ito ang mga kliyente niya, patuloy ni Doña Esmeralda. Sinasadya niyang lumapit sa mga lalaking mayaman at kapag nakuha na niya ang kanilang tiwala, doon niya sila sisirain. At ikaw anak, ang susunod niyang biktima. Lumapit si Rafa. Kinukuha ang mga litrato. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at pagkatapos ay sakit. Thea, mahinang tawag ni Rafa. Lumingon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paliwanag. Nagsimulang magsalita si Thea. Ang kanyang boses ay nanginginig. Rafa, hindi ganyan yan. Gusto kong ipaliwanag ang lahat. Ginamit lang ako. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, nagsalita si Katrina. Rafa, hikbi ni Katrina, lumapit dito at hinawakan ng kanyang braso. Ayokong sabihin ito, pero totoo ang sinasabi ni tita. Siya ang tinatawagan ko. Siya ang nagbigay ng mga ideya sa akin kung paano ka susubukin. Sinabi niya na dapat magkunwari akong mahal pa kita at dapat ko siyang i-hire para gawin ang lahat ng ito.
Sinubukan ko lang naman na patunayan na mahal mo ako, Rafa, pero ginamit niya lang ako. Ang mga salita ni Katrina ay parang patalim na bumaon sa puso ni Thea. Ang galing nitong umarte. Ang galing nitong baligtarin ang lahat. Katrina, anong pinagsasabi mo? Sigaw ni Thea. Ang kanyang galit ay nag-umpisa ng sumabog. Ikaw ang umarkila sa akin. At si Doña Esmeralda ang totoong mastermind. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga mata ni Rafa ay nanlalamig na. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkabigo at kirot. Tumingin siya sa mga litrato, sa umiiyak na si Katrina at sa nagtatanggol na si Thea. Ayoko na marinig, sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Ayoko na kayong pakinggan pareho. Bumalik ang tingin niya kay Thea at sa mga mata ni Rafa, nakita ni Thea ang pagtatapos. Ang pagtatapos ng anumang bagay na nagsimulang sumibol sa pagitan nila. Tama na, sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Ang mga salitang iyon ay hindi lang binasag ang puso ni Thea, kundi pati na rin ang huling pag-asa na magagawa pa niyang ayusin ang lahat. Tinalikuran niya sila. Ang pinto ay sumara sa likod niya. Isang pamilyar na tunog na ngayon ay masakit pakinggan. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng kasinungalingan, at ang totoo niyang damdamin, lahat ay nawala. Ang mundo ni Rafael ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng akala niyang kakaiba at totoo ay isang manloloko. Ang girlfriend niyang si Katrina, na inakala niyang mahal siya, ay nagplano ng lahat. At ang kanyang ina, na pinagkakatiwalaan niya ng buo, ay sangkot sa lahat ng ito. Naiwan siya sa gitna ng kanyang living room. Ang mga litrato at papel ay nakakalat sa sahig. Si Katrina ay umiiyak pa rin, ngunit ang kanyang mga hikbi ay mas tahimik na ngayon, mas kalkulado. Si Doña Esmeralda naman ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay seryoso, na para bang siya ang nagwagi sa laban. Rafael, anak, sinubukan ko lang na protektahan ka, sabi ni Doña Esmeralda, lumapit at hinawakan ang kanyang balikat. Nakita mo na, si Althea ay isang masamang babae, ang layo ng loob niya sa'yo. Ngunit sa mga salita ng kanyang ina, may kakaibang pakiramdam si Rafa. Proteksyon o kontrol? Biglang nagsalita si Katrina. Ang kanyang boses ay mahina, parang isang bulong. Rafa, hindi totoo ang lahat ng sinabi ko kanina. Natigilan si Rafa, lumingon sa kanya. Anong sinasabi mo? Napayuko si Katrina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Papinilit lang ako ni Tita, ni Doña Esmeralda. Ang totoo. Ang totoo. Tita ang umarkila kay Thea. Siya ang nagplano ng lahat para masira ako sa'yo, Rafa. Gusto lang niya na iwanan mo ako. Ang mga salitang iyon ay parang mga martilyo na tumama sa ulo ni Rafa. Bumalik ang lahat ng pagdududa. Ang kakaibang pag-uugali ni Katrina kamakailan. Ang biglaang paglitaw ni Thea. Ang mga tanong ng kanyang ina. Lumingon si Rafa sa kanyang ina. Ma'am, totoo ba ito? Ang mukha ni Doña Esmeralda ay nanatiling kalmado, ngunit may kislap sa kanyang mga mata na nagpakita ng kaunting takot. Anak, anong pinagsasabi niya? Nasisiraan na yan ng bait. Huwag kang magsinungaling, Tita. Sigaw ni Katrina. Ang kanyang boses ay biglang lumakas. Dahil sa galit at desperation. Ikaw ang nagsabi sa akin na gawin ito. Ikaw ang nagbigay kay Thea ng impormasyon. Sabi mo, kung gagawin ko ito, mapupunta ka sa akin. Sabi mo, mapapatunayan ko ang sarili ko sa'yo. Isang malakas na sampal ang lumapat sa pisngi ni Katrina. Ang gumawa noon ay si Doña Esmeralda. Walang hiya ka! Sigaw ng kanyang ina. Rafael, huwag kang maniniwala sa kanya. Baliw na siya.
Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Rafa ang katotohanan. Ang sampal na yon ay hindi lang tumama kay Katrina, kundi pati na rin sa huling piraso ng tiwala na mayroon siya para sa kanyang ina. Tumingin si Rafa sa mga mata ng kanyang ina. Nakita niya ang pagkontrol, nakita niya ang pagmamanipula, at nakita niya ang isang pagmamahal na nakakasakal, hindi nagbibigay buhay. Tama na, mahinang sabi ni Rafa. Tama na, Mom. Ngunit sa kanyang boses, mayroong kakaibang bigat. Isang bigat na hindi pwedeng baliwalain. Anak, anong sinasabi mo? I'm done, sabi ni Rafa. Tumingin kay Katrina. Tapos na tayo, Katrina. At ikaw, Mom. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanyang ina. Tama na. Ang lahat ng pagkontrol mo. Ang lahat ng laro mo. Tapos na. Umiling si Doña Esmeralda. Nanlalaki ang mga mata. Rafael, hindi mo naiintindihan. I understand everything, Mom. Putol ni Rafa. At ngayon, kailangan kong gawin ang tama. Naglakad siya papunta sa pinto. Kinuha ang susi ng kanyang kotse. Saan ka pupunta, Rafael? Sigaw ng kanyang ina. Hindi sumagot si Rafa. Tiningnan niya lang ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. At pagkatapos, lumabas siya ng unit. Isinara ang pinto sa likod niya. Kailangan niyang hanapin si Thea. 1 linggo na ang nakalipas mula ng gabing iyon. Para kay Althea, ang bawat araw ay parang 1 taon. Matapos niyang umalis sa kondo, diretso siya sa kanyang apartment. Inimpake ang lahat ng kanyang gamit. Ang mga contract papers, ang mga litrato ng kanyang mga target. Lahat ay sinunog niya. Ang usok ay nagdadala ng masamang alaala. Tinapos na niya ang trabahong yon. Hindi na siya babalik sa pagiging break-up expert. Ang pagkukunwari ay nagsimula nang sirain hindi lang ang iba, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Ang tanging dala niya ay ang kanyang maleta at ang bulaklak na orchids na ibinigay ni Rafa. Pinatuyo niya ito. Simbolo ng isang bagay na nagsimula ng maganda ngunit nagtapos sa sakit. Sumakay siya ng bus, papalayo sa syudad, pabalik sa kanyang probinsya sa Batangas, kung saan siya lumaki. Kung saan ang hangin ay malinis at ang mga tao ay simple. Kung saan umaasa siya ay makakahanap siya ng kapayapaan. Anak, sigurado ka ba rito? Tanong ng kanyang tita Elena, ang kapatid ng kanyang ina, habang nagkakape sila sa munting tindahan ng pamilya. Ang layo ng narating mo sa Maynila, tapos babalik ka rito? Kailangan ko lang pong magpahinga, tita. Sagot ni Thea, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dagat na natatanaw mula sa bintana. Ang simoy ng hangin ay nakakapagpagaan ng kanyang damdamin. Kailangan kong magsimula ulit. Hindi niya ikinuwento ang lahat. Hindi niya ikinuwento ang tungkol kay Rafa, sa kontrata, sa pagmamanipula ni Doña Esmeralda. Ang ilang bagay ay mas mabuting manatili na lang sa kanya. Ngunit ang sakit na naramdaman niya para kay Rafa ay hindi niya maitago. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, naramdaman niya ang tunay na pagmamahal at alam niya na wala na yon. Samantala, sa Maynila, ang bahay ni Rafael ay naging tahimik. Mas tahimik kaysa dati. Kinabukasan matapos ang paghaharap, nagpatawag si Rafa ng pagpupulong kasama ang kanyang ina at si Katrina. Walang sigawan, walang drama. Isang seryosong pag-uusap lang. Mom, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Mahal kita, pero hindi ko na pwedeng payagan ng ganitong pagkontrol sa buhay ko. Kailangan natin ng espasyo. Ang kanyang ina, sa unang pagkakataon, ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero Rafael, ginawa ko lang to para sa'yo. Alam ko, Mom, sagot ni Rafa. Pero hindi na tama. Mula ngayon, ako na ang magdedesisyon para sa sarili ko. Para kay Katrina naman, binigyan siya ni Rafa ng isa pang pagkakataon.
Isang pagkakataon para maging totoo. Alam kong may pinagdadaanan ka rin, Katrina. Sana ay makahanap ka ng kapayapaan, pero hindi na tayo. Hindi na pwedeng ituloy ang relasyon na nagsimula sa kasinungalingan at pagdududa. Umiyak si Katrina. Hiningi niya ang tawad ni Rafa, ngunit si Rafa ay matatag. Patawad, Katrina, pero hindi na ako. Kailangan ko ng isang relasyon na may pundasyon ng tiwala at paggalang. Matapos ang araw na yon, tinalikuran na rin ni Rafa ang dating Rafa, ang pasibo at madaling manipulahin. Pinili niya ang sarili niyang kapayapaan. Nagsimula siyang maghanap kay Thea. Sa simula, mahirap. Walang iniwan itong bakas. Ngunit sa tulong ng kanyang kaibigan na isang private investigator, nalaman niya ang probinsya kung saan ito bumalik. Isang linggo matapos ang lahat, sumakay si Rafa sa kanyang sasakyan. Isang mahabang biyahe. Alam niyang hindi ito madali. Alam niyang marami siyang kailangan ipaliwanag at hindi niya alam kung mapapatawad pa siya ni Thea. Pero kailangan niyang subukan. Kailangan niyang hanapin ang babaeng sa simula ay gulo sa buhay niya. Ngunit ngayon ay naging tanging pag-asa niya para sa isang tunay na simula. Makalipas ang ilang oras sa biyahe, natanaw ni Rafa ang isang maliit na bayan sa gilid ng dagat. May isang rustic na kainan sa tabi ng kalsada at sa labas, may isang babae na naglilinis ng mga mesa. Isang pamilyar na babae. Pinark niya ang kanyang sasakyan malapit sa kainan. Bumaba siya, hinarap niya ang sikat ng araw at ang simoy ng hangin. Huminga siya ng malalim. Nag-angat ng tingin ang babae. Nagtama ang kanilang mga mata. Si Thea, nakita ni Thea si Rafa. Ang kanyang puso ay biglang bumilis na para bang tumakbo siya ng milya-milya. Hindi niya inaasahan na makikita niya ulit ito, lalo na rito sa probinsya. Naglakad si Rafa palapit. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Sa bawat hakbang nito, bumabalik ang lahat ng alaala, ang pagkakakilala nila, ang mga tawanan, ang mga sikreto, at ang sakit ng pagtatapos. Rafa, mahina niyang sambit. Hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Thea, sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng pag-aalala. Kailangan kitang kausapin. Hindi siya humingi ng tawad kaagad. Hindi siya nagpaliwanag kaagad. Nag-alok lang siya ng tulong. Gusto mo bang tulungan ka na lang muna dyan? Tanong niya. Itinuro ang mga lamesa. Napakagatlabi si Thea. May kung anong kakaiba kay Rafa. Hindi na siya ang lalaking madaling manipulahin. May bagong tatag sa kanyang tindig. Isang bagong determinasyon. Naglinis sila ng mga mesa ng tahimik. Ang bawat galaw ay puno ng hindi nasasabing damdamin. Nang matapos sila, niyaya niya si Thea na maupo sa ilalim ng isang puno ng mangga na malapit sa dalampasigan. Thea, alam kong marami akong kasalanan sa'yo. Panimula ni Rafa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa alon. Hindi ako naniwala sa'yo. Naging bulag ako sa mga nangyayari sa paligid ko, sa mga laro ng mom ko, at sa mga kasinungalingan ni Katrina. Napabuntong hininga si Rafa. Pero nagising ako, Thea. Pinili kong sirain ang mga kadena na matagal nang gumagapos sa akin. Sa totoo lang, ikaw ang nagtulak sa akin para gawin iyon. Kahit na sa simula ay may kasinungalingan, nakita ko sa iyo ang isang koneksyon na hindi ko kailanman naramdaman. Lumingon siya kay Thea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Alam kong nagsimula ito sa isang kasinungalingan. Alam kong may malalim kang dahilan kung bakit mo ginagawa ang trabahong yon. At handa akong pakinggan ang lahat. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, ikinuwento ni Thea ang lahat. Ang tungkol kay Marco, ang tungkol kay Lisa, ang sakit ng pagtataksil na nagtulak sa kanya na maging isang breakup expert. Ang bawat salita
ay lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Walang pagtatago. Nakikinig lang si Rafa. Tahimik. Hindi niya hinusgahan. Hindi niya pinutol ang kanyang kwento. Hinawakan lang niya ang kanyang kamay. Nang matapos ito, ang kanyang kamay ay mainit at matatag. Tia, naiintindihan ko, sabi ni Rafa. Pero hindi mo kailangang dalhin ang sakit na yan mag-isa. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo naghahanap ng paraan para gumaling. At sa tingin ko, natagpuan ko ang sa akin. Sa'yo. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang plano. Tia, patuloy ni Rafa. Pero sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, naramdaman ko ang isang bagay na totoo at pinili kong ipaglaban iyon. Tiningnan niya ng diretso si Thea sa mga mata. Pwede ba tayong magsimula ulit? Sa totoo lang, sa pagkakataong ito, walang plano, walang kasinungalingan, tayo lang. Nakita ni Thea ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang pagbabago sa kanyang boses, ang pagmamahal sa kanyang tingin. Matagal na niyang ipinagkait sa sarili ang pakiramdam na ito, ang pakiramdam ng pagtitiwala, ang pakiramdam ng pag-ibig. Unti-unti, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi na pekeng na ngiti para sa trabaho. Isang ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tumango siya. Oo, Rafa. Oo, pwede tayo. Magaan na hinawakan ni Rafa ang kanyang kamay. Ang kanyang ngiti ay mas malawak. Salamat, Thea. Magkatabi silang nakaupo. Pinapanood ang paglubog ng araw sa ibabaw ng dagat. Ang kulay kahel at lila ng kalangitan ay sumasalamin sa mga bagong pag-asa. Ang hinaharap ay hindi sigurado. Maraming hamon pa rin ang kakaharapin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-iisa. Nahanap nila ang pag-ibig sa pinakahindi inaasahang paraan. Isang pag-ibig na nagsimula sa kasinungalingan, ngunit natagpuan ang tunay nitong liwanag sa katotohanan at pagpapatawad. Ito ang kanilang bagong simula.